pwede niyo po bang tignan ninyo mga katabi kung meron na kayong katabi? Wala pa ba? So, ayan, bagamat maulan po na hindi po tayo titigil sa pagpupuri sa Panginoon ngayong umaga na ito. Amen? Naanaya na po ang lahat tumayo. Ayan, pwede po ba natin bigyan ng Diyos na isang malakas at mataas na palakpak? Hallelujah! At sabihin sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Sige po, pwede pa muli palakpakan natin ng Diyos isang mataas. Lord, you deserve all the glory and praises today. Amen. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Sige po tayong pagpuri sa Panginoon. Let's lift the name of the Lord this morning. He deserves all the praises of the Lord. We want to see
Patuloy po tayo sa pag-awit sa Panginoon. Today, church, we will sing a new song. And as we sing this new song, let's remind ourselves that the love of the Lord is unchanging. Amen. So ano man nangyayari sa buhay natin, mananatiling pagmahal ang Diyos at tapat sa bawat isa sa atin. Though the mountains hills may tremble, your love it stays, your love it stays. Though the waters rise, my heart may stumble, your love it stays, your love it stays. You will forever be. Your word remains through the rise and fall, through the rise and fall, in every season. Your word remains, your word remains. You will forever be. You will forever be. I will hold on to your steady, unfailing love. The grass and withers, your word remains, your word remains, through the rise and fall, in every season. Your word remains, your word remains. You will forever be. Lord, we are here, Panginoon, with open hearts, Panginoon, and we just want you, Panginoon. Lord, we want to praise you, we worship you, Panginoon, Spirit and truth, Panginoon. Lord, you search our hearts, Panginoon. Is nawa, Lord, na kapag binuksan mo ang aming puso, Panginoon, ay makita mo ay ikaw, Panginoon. Hallelujah.
Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on. Bigay po natin ang malakas na palakpak bilang pagsamba po natin sa Diyos na buhay. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We worship you, we bless your name, Father God. We just want you, Jesus. In the midst of our trial, in the celebration of our victory, in every day of our life, we just want you, Jesus. Because with you, we are always complete. With you, we are always satisfied. With you, we are always safe, Panginoon, and protected. Thank you. Truly, Lord God, even we are going to search all over the world, Lord, there is no greater love than yours, Panginoon. Because you have said in your word, habang kami po ay nagkakasala, habang kami po ay nagkakamali, habang paulit-ulit kami, Panginoon, na nag-i-stumble, Panginoon, lalong lumalalim, Panginoon, ang pagmamahal niyo po sa amin. Hindi ko kayo nagsasawa, Lord, na hintayin ang aming pagbalik, Panginoon. And we just continue to pray, Father God, na nawa, Lord, ma-maximize po namin ang iyong kabutihan sa amin. At hindi na kami magpaulit-ulit pa, Lord, na umatras on and off ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Because, Lord, we know and we believe, Lord, na ang iyong pagbabalik ay malapit na po. Ang dalangin namin, Panginoon, na abutan mo po ang bawat isa sa amin. Mainit po na nagmamahal sa iyo at naglilingkod sa iyo. Kaya, Lord, maraming salamat po sapagkat napakalaki pong privilege, Lord, ang matawag. We have a great privilege to be called as your daughter and son, Panginoon. You have adopted us, Lord. Di po kami kasama sa lahi po, Panginoon, ng mga pinili mo. But because of the Lord Jesus Christ who died on the cross, naging adopted son and daughters kami, Panginoon, dahil sa aming pong pagtiwala, dahil po sa aming pong paniniwala at pagsamba sa ginawa mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po. This is a great privilege for us, Lord God. And help us to maximize it, Lord, nang sa gayon, Panginoon, hindi lamang po kami ang maligtas, maging ang mga mahal namin sa buhay, ang mga tao aming pong makakasalamuha ay maranasan po nila ang tunay pong pagmamahal na hindi po kayang sukatin ng kahit na anumang yaman ng mundong ito, Panginoon. At ikaw lamang, O Diyos, ang tunay pong makapagbibigay nito sa amin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At wala na pong higit pang kapayapaan ang pwede pong i-offer, Panginoon, ng mundong ito sa kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. That's why, sabi po sa iyong salita sa Philippians chapter 4 verse 7, that the peace of God who transcend all understanding will guard our hearts and mind to Christ our Lord Jesus Christ. Tunay po na ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay hindi kayang isipin, hindi kayang abutin ng kahit na sinong matalinong tao sa balat ng lupa, sapagkat ang kapayapaan na ito ay kapayapaan kahit nasa gitna ng laban, payapa na kami po ay tumatakbo, payapa na kami po ay lumalakad, sapagkat nananampalataya kami na hindi kami nag-iisa at nandyan lagi ang iyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat po. Bagaman hindi magandang panahon, thank you, Lord, for bringing us here, Lord, sa bulwagang ito, upang kami po ay magpasalamat, magpuri sa iyo, Panginoon, in obedience to your words, Panginoon, na tunay, Lord, na lagi namin unahin ang iyong katwiran, sapagkat ang lahat ng bagay, Panginoon, ay idaragdag niyo po sa amin. Salamat, Lord, at patuloy pong ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan, kasangkapanin niyo lamang po ang iyong lingkod, at ang lahat ng tatayo sa harapan ng pulpitong, sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, at tanging ikaw po ang maluwalhati. Samahan mo kami, banal na Espiritu, sa patuloy po naming pag-aaral, nang sa gayon tunay po na ma-achieve po namin ang aming pong goal na makatawid kami mula po sa pagiging believer hanggang sa kami po ay maging disipulo mo, Panginoon. Bilang tinawag hanggang sa maging pinili, Panginoon, because this is the ultimate goal na nais niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala at inaangkin po namin tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpak sa Panginoon.
Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi natin mapagpalang umaga. Ayan. So, kumusta na po ang relasyon natin sa Panginoon? Doing good ba? Praise the Lord. Thank you. Alam niyo po, napakasarap po magpuri sa Panginoon. Alam niyo, when I was, kami pong mag-asawa, nung kami po ay nandun po sa matindi pong challenge in life, na inalaw ng Diyos na dumaan sa amin for the purpose na kami po ay ma-develop. Alam niyo, ang lumabas sa bibig ko, Lord, sana lagi na lang linggo. Sana lagi na lang Sundays. Sana lagi na lang pagsamba. Pero, kailangan mag-sink in sa isip natin na ano man yung season of our life, ano man yung sitwasyon po natin, lagi natin tatandaan na ang Diyos ay hindi po niya tayo pinababayaan. Amen po. Ang pakiramdam po natin, malayo siya. Pakiramdam lang po natin yan. Pero ang totoo po, ang Diyos po ay laging nandyan sa atin anytime na tawagin po natin siya sapagkat ang Diyos ay labis po na nagmamahal po sa atin. Now, balik po tayo dito. Ngayon po, tayo po ay nasa first Sunday of the month of October. Tayo po ay nandun na po sa road of expecting great harvest po. Ano po? Dahil tayo po ay nag-expect po talaga na magkaroon tayo ng great harvest. Sapagkat sabi po ng salita ng Diyos, marami naman po talaga ang aanihin. Ang problema lang po, kakaunti lang po yung mag-aani. That's why nagpapatuloy po tayo nag-aaral nang sa gayon po, maintindihan po natin ang pagkatawag sa bawat isa sa atin na hindi lamang po tayo tinawag ng Diyos bilang believer. Tayo po ay tinawag ng Diyos for a reason na tayo po ay maging kamanggagawa niya na tinatawag pong disciple. At makatawid tayo doon sa tayo po ay piliin po ng Diyos na maging kabahagi po ng layunin po na maparami po ang tao po na maabot po ng kanyang kabutihan, maabot po ng kaligtasan. Kaya po patuloy natin pinag-aaralan to nang sa gayon, maintindihan po natin sa tulong ng Espiritu Santo, siya yung magpalago at magpatubo nito sa mga puso natin at matagpuan yung matabang lupa sa puso natin. Nang sa gayon ito po ay hindi lamang pong mabuhay, kundi ito po ay mamunga. Ano po? Mamunga po na kung saan ang bawat tao na makakasalamuhan natin ay mararamdaman po nila ang pagbabagong ginagawa po sa atin ng Panginoon. Kaya po, nandun pa rin tayo sa tema that unlocking God's promise and planting the good seeds. So, pinag-aaralan po natin ang 7 susi kung paano po natin i-unlock, yung pangako ng Diyos kay Abraham na naging pangako na rin sa atin sa kasalukuyan because tayo po ay tumanggap kay Kristo at ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay bahagi na po ng pamilya ng Panginoon. And because we are part of the family of God, tayo po ay meron na rin karapatan i-claim ang pinangako ng Diyos kay Abraham na nagiging pangako na rin po sa atin ngayon. Kaya lang, may gagawin tayo, sabi doon, in planting the good seeds. So kung babalikan po natin, yung sinabi po ni Pastora Gracia last time, kasi gusto kong i-review lang, kasi papasok na po tayo, next Sunday po, papasok na tayo sa key number 2 na ituturo po sa atin ni Pastor Dong. So, balikan ko lang po, mayroon pong sinabi si Pastora Gracia na madalas po namin pinag-uusapan pag kami po ay nagkikwentuhan po, kasi lagi ho kami nag-uusap sa bahay namin. Yung pong patungkol po sa proseso po ng relationship ng knowledge, ng understanding, and then the wisdom. Kasi mahalaga po ito yung relationship na to, yung process na to, sapagkat ito yung makakatulong po sa atin kapag naintindihan din po natin ang process ng relationship na to, para po makapag-transition po tayo at magkaroon po ito ng motivation po sa atin na talagang kailangan po natin magdesisyon na magpalago. Kailangan natin magdesisyon na magpatuloy sa pag-aaral sapagkat ito'y ang magagawa lang po namin ng mga nagtuturo po ng salita ng Diyos ay ituro sa inyo ang prinsipyo ng Bible. Pero nasa inyo pa rin mga kamay at desisyon kung gusto nyong magpatuloy na magpalago. That's why sa mga pagtuturong ito, nag-i-encourage kami sa inyo. We are keep on praying. Nanawa, ma-encourage po namin kayo na dumating kayo doon sa estado na kayo mismo ay dadakukan ninyo ang sarili nyo, Lord, gusto kong maging bahagi ng gawain mo.
Hindi na natin titingnan kung ano ang kalagayan natin. Hindi natin titingnan kung ano yung naabot ng ating pinag-aralan. Hindi rin natin titingnan kung ano ang edad na natin ngayon. Hindi natin titingnan kung gaano tayo kabisi, sapagkat ang lahat ng tao na nais magpagamit sa Diyos ay lagi pong makakagawa ng paraan. Amen po. Proven and tested po yan. Kasi kung may gusto nga po tayo, nagagawa natin ng paraan. Pero kung talagang ayaw natin, sabi nga sa kasabihan, marami tayong dahilan. Ano po? Kaya po, sa biyaya po ng Panginoon, sapagkat hindi po ang tao ang magbabago sa atin, kundi ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan ng Kanyang salita. Kaya ang panalangin namin, tayo po ay makonvict po ng Espiritu ng Diyos. Sabi po rito, just an introduction po, ang topic po natin ngayon, yung pinakahuling topic po ng key number 1, nasabi po dun sa key number 1, Jesus Christ or God will, sabi po dun sa key number 1, God will multiply His Word. If His believers sow His seed or the Word. So ganun po. So imomultiply ng Diyos sa key number 1, imomultiply ng Diyos ang Kanyang mga salita kapag tayo po na mga nananampalataya ay magtatanim ng Kanyang salita. So may conditional siya. Kaya pong pag-uusapan natin ngayon, teaching in the life of Christ. So titingnan natin, sisilipin natin kung ano ang ginawa ng Panginoon during His earthly ministry, kung ito po ba ay naka-align po doon sa mga pinag-aaralan po natin. So tingnan po natin. But before that, meron ako ditong verse na gusto ko pong i-introduce sa inyo. Sabi po ng Proverbs 9:10, the process of relationship between the knowledge, the understanding, and the wisdom. Sabi rito, sa New King James Version, Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So makikita po natin na para pala makuha yung karunungan sa Tagalog o sa English po wisdom, kailangan magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. So ang tanong ngayon, Pastor, paano po yung banal na takot sa Diyos? Wala naman tao na ayaw po ng wisdom from the Word of God or wisdom mula sa Diyos kasi dalawang klase ang wisdom. Worldly wisdom and godly wisdom. So hindi na natin i-explore yung worldly wisdom. But what we are trying to adopt is godly wisdom. Kasi yun po yung makakatulong po sa atin at madadala po natin ito sa paglilingkod sa Panginoon. So ang susi pala para magkaroon ka po ng pasimula ng karunungan ay kailangan magkaroon ka ng banal na takot sa Diyos. So paano po ba magkakaroon ng banal na takot sa Diyos? So yun po yung titingnan po natin ha. Now, sabi po sa Proverbs 24 verse 3 sa New King James Version, ito namang verse na to, pwede natin siyang ilagay doon sa isang marriage situation, ano po. Kasi sabi rito, through wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. So, understanding. So, para po makuha natin yung proseso po nung relationship nitong tatlo na to, the knowledge, the understanding, and the wisdom, because the ultimate goal of God to us as His servant is marating natin yung wisdom. Marating natin ang wisdom. Because pag may wisdom po tayo, kahit ano pong pangbubuyo sa atin ang gawa ng kaaway, hindi niya tayo malilinlang because we are full of wisdom ng ating Panginoon. So tingnan po natin, balikan ko lang po yung process. Sabi ni Pastora Gracia, yung knowledge, it is also what we call information. Ibig sabihin, narinig mo yung salita ng Diyos na mayroon palang kaligtasang matatagpuan pag kinilala mo si Kristo, that's information. So nagkaroon ka ng kaalaman, that's knowledge. So kailangan huwag kang manatili na ikaw ay ligtas lang. Huwag kang mananatili na may idea ka, when I submitted my life to Jesus, I am saved. So hanggat doon ka pa lang, mayroon ka palang knowledge, and you are just informed. Kaya nagkaroon ka ng saving knowledge. Saving faith. So saving faith pa lang yon. Pero tatandaan po natin, the nature of life is to grow. Okay? Yan ang nature ng buhay. Ibig sabihin, lahat ng may buhay, ang nature po niya ay lumago. Pag halaman, living things po yan. Pag tinanim mo yan, kailangan lumago yan. Kasi pag hindi lumago yan, ibig sabihin patay yan. So lahat ng may buhay, ang nature niya ay lumago. Okay, lumago hanggang sa makarating sa pagbunga. Kaya po, nang marinig niyo po ang salita ng Diyos, nagkaroon kayo ng information, nagkaroon kayo ng knowledge about salvation, kaya naligtas po tayo, nagkaroon tayo ng saving faith. So pagkatapos po niyan, sa pagpapatuloy po natin pag-aaral, nagkakaroon tayo ng understanding. What is understanding? Meaning, nako-comprehend mo na
yung buhay Kristiyano na sinasabi po ng salita ng Diyos. Now, yung understanding po ay hindi mo maaabot kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos at hindi ka magpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos at hindi mo i-engage ang sarili mo sa mga pag-aaral ng mga tao na nag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang understanding is a decision. Marami pong mga tao ang nagpapahayag ng kaligtasan ni Kristo at nararanig natin na inform tayo. But for you to understand and comprehend yung pinakalalim po ng kahulugan ng buhay, ng purpose ng buhay, you have to engage yourself doon po sa pagtitipong tulad nito at sa mga pag-aaral na kailangan makasama ka. That's why it is a decision. So, magkakaroon ka ngayon ng understanding. So, nako-comprehend mo na yung ibig sabihin ng salita ng Diyos, yung mga principle in the Bible, saka ka makakarating dun sa tinatawag po natin wisdom. Kasi kapag na-inform ka, naintindihan mo yung information na nakuha mo, nakarating siya sa pag-unawa mo na, now you have to apply it. Pag na-apply mo na ang prinsipyo ng Bible, now ikaw po ay meron ng karunungan. And that's the complete process na nais marating ng Diyos sa atin. Amen po. Kasi ang wisdom, ito yung nagsasabi sa atin, yung mga bagay na dapat nating gawin na nakasandal po sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos ng katawan mo ay templo ng Espiritu at nakarating sa iyo sa pangunawa mo, na-inform ka that your body is the temple of the Holy Spirit, when the time you accepted Christ as your Lord and Savior, na-inform ka. And after that information, nag-aral ka pa, naintindihan mo ng katawan ko ay katawan na ni Kristo. Kung nabubuhay man ako ngayon, hindi na sa aking sarili, kundi sa pamamagitan na ni Kristo. Therefore, you are not the owner of your life. Hindi ka na may-ari ng katawan mo. So, dahil naiintindihan mo yon, ang wisdom po, i-apply mo siya. Hindi ko na ito lalagyan ng alak, hindi ko na ito lalagyan ng mga usok, ng sigarilyo, ng drugs. Because pag ginawa ko yon, hindi ako marunong, wala akong karunungan. Kasi na-comprehend ko na, nalaman ko na ang katawan ko ay temple of God. So, para ma-apply ko, na maingatan ko yon, kailangan wag ko na siyang lalagyan ng mga bagay na hindi nararapat para sa katawang templo ng Diyos. Kahit po sa pagkain, sabi nga po ng isang pastor na napakinggan ko sa isang interview, ang hindi po ma-identify ng maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, na nagsiship na rin ng pamamaraan ng demonyo. Na kahit yung pagkain ay ginagamit na niya para linlangin tayo. Kaya po walang habas tayo kung kumain. Kahit bawal na po sa atin. If you have the comprehension that your body is the temple of the Holy Spirit, ang hirap po maglingkod sa Diyos pag mayroon na tayong karamdaman. You believe? Mahirap po maglingkod sa Diyos kung nahihirapan na tayong lumakad. Mahirap maglingkod sa Diyos kung lagi na lang tayo nakahiga. Pwede naman tayo gamitin ng Diyos. Pero pag nilagay natin sa context po ng paglilingkod sa Panginoon, nais ng Diyos, in-inform tayo ng Lord sa Kanyang salita, kailangan natin maintindihan na ang katawan na ito ay gagamitin as a vessel of the Word of God to transform the nations. Therefore, kailangan mong ingatan yon kasama po yung mga pagkain. At sabi nga nung pastor, ito yung naglilin lang sa atin na dahil nga pagkain lang naman, hindi natin siya pinapansin. Pero alam po natin, pag napapasobra na tayo sa mga bagay, halimbawa, sugar, so it will cause you para maging magkakaproblema sa blood sugar mo. So, that's wisdom. Wisdom yan because you have been na-comprehend mo na pag marami kang sugar na kinakain, wisdom, pag i-apply mo, nakokontrolin mo na. Do you believe? Ang ganda ng introduction ko, no? So, glory to God. So, ganun po yun. So, now, ipapasok natin tong process na to dito sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Otherwise, kasi, sayang po nitong mga pag-aaral na to kung hindi naman ito magkakaroon po ng transformation or hindi magbabago ng buhay natin. Kasi, and again, decision po natin ito as we continue to submit to the leading of the Holy Spirit. I believe, naiintindihan po natin ang mga pinag-uusapan natin dito since the day one nung ating pong pag-aaral. I believe naiintindihan po niyo because basic lang po ang pagtatanim. At majority of us, alam natin yung principle ng pagtatanim. Diba? Kasi lahat po, lalo ang mga nanay, meron tayong mga inaalagang halaman sa bahay natin. At naiintindihan po natin, kung bibigyan lang natin ng pansin, na minsan pag ang halaman po hindi po natin inaalagaan, somehow nagtatampo rin siya at namamatay siya or
nalalanta siya. Pero the moment na binalikan mo siya, inaalagaan mo siya, muli po siya nagkakaroon ng buhay. Same with our spirit. Same with our soul. Kapag napapabayaan po natin ang pakikipag-usap natin sa Diyos, which is watering ng ating pong pananampalataya, nalalanta rin somehow. Ibig sabihin, nanghihina po tayo. At ang disadvantage po nung nanghihina, pag dumating po ang pagsubok, wala pong sino mang taong nakakaalam kung kailan darating ang season of testing. It is your disadvantage pag medyo na-quote ka ng season of testing na ikaw po ay lanta sa pananampalataya. Because you will easily compromise and give up your faith. Kaya po ang instruction po sa atin ng Lord, ang paglago must be vertically upward. Hindi siya para siyang on and off. Hindi man masyadong mabilis, pero dapat hindi naman bumabagsak. Minsan may plateau, pero hindi tuluyang bumababa. Nagpa-plateau, nagpa-flat, pero umaangat ulit, pero hindi gumaganon. Dapat ganun po ang journey ng ating pananampalatayang paglago po sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng process po na ito. Dahil kailangan maintindihan natin, pag na-inform tayo, huwag tayo papayag na hindi natin siya maintindihan yung information na yon. Mag-aral tayo na mag-aral, magtanong tayo na magtanong. At kapag naintindihan natin, kuha na natin lahat ng instruction, nakuha na natin ng mga sustansya na kailangan natin gawin, it's about for you to apply. Kasi hindi yan ma-apply ng ibang tao para sa'yo. Ikaw yon. And magkakaroon ka ngayon ng wisdom. Amen po. So, ganun po yon. So, now, balikan ko lang po ito. Wala tong oras. Balikan ko lang po to. Man's part versus God's part. Di ba sa introduction ko po, kasi ang pinag-uusapan natin dito sa buong 7 susi po, ay yung bahagi po ng tao tsaka bahagi po ng Diyos. Alam po natin, malinaw po sa atin, na ang bahagi po ng Diyos ay ginawa na niya. Ginawa na niya. Or sabihin po natin, nandyan lang siya naghihintay. Parang the moment na gumalaw ka, it follows na. Basta nakaayon sa kanya. So ang pinaka-problema po ng tao is yung kanyang bahagi, man's part. Kaya po yung pinag-uusapan natin yung 7 susi, lahat ito ay bahagi ng tao. Kasi di ba sabi natin, ang response ng Lord sa paglago ay nakadepende doon po sa pagkilos ng mga tao base doon sa inutos ng Diyos. Kasi ang instruction niya, go and multiply eh. So kapag tayo po ay nagtatanim, ang response ng Lord, palalaguin niya yung tanim natin. Pero pag hindi tayo nagtanim, wala pong palalaguin ang Diyos. Yes, of course, God is a sovereign God. Pwede niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Pwede niyang gawin kahit hindi ka nagtanim, magkakaroon pa rin ng bunga because supremacy niya yon. Pero biblically speaking and generally speaking, ang prinsipyo po ng Diyos, of course, hindi po siya gagawa ng isang bagay na labag doon sa kanyang kalooban. Nalabag sa kanyang kalooban. Kaya po makikita po natin dito, ang pinag-uusapan natin, it's all about man's part. So balikan natin ang verse na yon. 1 Corinthians 3:6, I planted, si Paul, Apollos watered, but God gave the increase. Ilagay ko lang yung equation. I planted, which is human function, plus Apollos watered, which is the human function, God's increase as a divine function. At sinabi po natin sa introduction, God's increase is the multiplication growth. So para po mangyari yung divine function, kailangan magkaroon ng dalawang human function, planting and watering. Ibig sabihin ng watering, taking care of the seed na tinanim po natin. So yun po yun. Kaya po makikita po natin, sabi po sa key number 1, babalikan ko lang, God will multiply His word if believers sow God's word. Walang multiplication of His word kung wala pong magtatanim ng salita ng Diyos. Malinaw po yun. Amen po, malinaw po yun. Kaya po, at sabi po ni Ma'am Aileen nung nakaraan, God's word, a detonator of multiplication growth. Pag sinabi detonator, ito po yun. Initiate an explosion reliably at a specified time and as applicable in a prescribed sequence. Lagi natin tatandaan, pag tayo po ay nagsishare ng salita ng Panginoon, hindi po ito suntok sa buwan. That's why nagsiset tayo ng goal. And remember this, goal without a target is just a dream. Goal, nag-goal ka,
Gusto kong makadala ng kaluluwa sa Panginoon ng 10. Pero hindi ka naglagay ng target, kailan mo siya gusto mangyari? Wala, basta Lord, 10. Ay, that's just a dream. That's not a goal. So dapat, ang isang goal, it must be accompanied with target. This year, Lord, gusto ko makabuo ako ng 12. Nadadaling ko po sa inyo. And that's the goal. Diba? Ganun yung goal. Kaya sabi ron, yung detonator, ito yung nag-initiate ng explosion. Ibig sabihin, paglawak ng maabot ng salita ng Diyos in an specified time or specific time na nakalaan po na gusto mong maganap. Kaya po, nakadepende ngayon yung pagtatanim mo doon sa goal na gusto mong marating. Tama po? Kaya po, ang unang itatanim natin, salita po ng Diyos. Kasi pag naitanim natin ang salita ng Diyos, ito yung magbabago sa buhay ng maraming tao. Naalala ko rin yun, yung sabi po ni Eunice, yung inaaral ko pong para sa mga youth. Sabi niya, I realize, kasi nag-start siya from scratch going to a thriving youth ministry. Sabi niya, I realized when the time I started as a youth leader, 3 lang silang youth leader, kasama po siya, tapos umaattend siya ng mga seminars, umiyak siya sa Panginoon, kung paano niya mapaparami yung mga kabataan. So, di siya makakuha ng kasagutan until such time, kasi may mga event na ginagawa, di ba tayo po, mayroon tayong mga sports fest na ginagawa just to encourage the youth na makarating sa atin. Pero nakikita niya, kahit anong mga activities ang gawin nila, at the end of the day, hindi pa rin sila dumadami. Kung dumami man, hindi significant yung kanilang number of increase. Kasi magdadagdag lang ng 2 in a year, 5 in a year. So that's not a significant increase. So pag sinabi kasi natin significant, dapat at least 50%. Ano po, nung halimbawa kung 50 kayo, dapat 100 na kayo within a year. That's significant number. Increase po, ano po. Kaya sabi niya, na-realize niya sa patuloy niyang pag-aaral, sabi niya, ang pinakamabisa pala talaga para dumami, sabi niya, hindi ko din disregard yung mga activity nito kasi ito talaga ang gusto ng mga kabataan. Pero kailangan sa mga activity na yun, huwag makakalimutan, ipahayag ang kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because ang salita ng Diyos ang magbabago sa buhay ng tao, ng mga kabataan, hindi ang mga activity na ginagawa natin. Kaya sabi niya, okay yung mag-activity tayo, but do not forget to let the Word of God penetrate in their heart because it will be the one to transform their lives. Hindi tayo magbabago sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng pagtulong natin. Ginagamit ng Diyos to para mabago sila. Kasi somehow, nagkakaroon sila ng tiwala sa atin at nayayayaan na natin sila sa gawain. But then again, kahit anong tulong ang gawin natin sa tao, kahit anong bit-bit natin sa kanila sa gawain ng Panginoon, kung hindi magsisink in sa kanila ang salita ng Diyos, there is no transformation at all. Kaya po, God's Word, ito yung detonator ng multiplication growth. Kaya po, specifically, naglalagay po tayo ng mga paraan kung paano natin ituturo ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, mayroon po siyang process para marating po niya, para unti-unti natin mailagay sa isip at puso nila at maunawaan nila ang salita ng Diyos. Sapagkat ang pinakamalaga ay maunawaan, hindi kung gaano kagaling ka magsalita. Kung paano nila maunawaan ang salita po ng Diyos. Yun po yun. Kaya po sabi po natin, in line with this, kailangan po, because yung God's Word din po, because ito yung detonator ng multiplication growth, ito rin yung tinatarget ng demonyo. Di ba sa tinuro ni Ma'am Eileen, may nahulog sa mabato, dahil mabato siya, hindi siya nagawang lumago. So ninanakaw siya ng demonyo. Kaya mahalaga po yung tinatawag po natin, yung pagpa-follow up. Pag nagtanim ka ng salita ng Diyos, hindi natatapos ang laban doon. Or hindi natatapos yung mission mo doon. Ibig sabihin, kailangan makarating siya sa tulad mo na naglilingkod na rin sa Diyos. That's the complete cycle of evangelism. Amen po. So ganun po yung, kasi ang God's Word, the moment we share it to other people, talagang nanakawin yan. Because alam ng demonyo na kapag ang salita ng Diyos ay nag-penetrate na sa inner self, inner heart ng isang tao, kahit anong gawin niya, hindi na niya makukuha ulit yon. Kaya po, sa simula pa lang, pilit niyang kinukuha yon. Pilit niyang ninanakaw yon kasi magnanakaw siya eh. Ninanakaw niya yon. Tayo naman pong mga teacher, tayo naman pong mga cell leader, pilit din po natin every day of our life, sinisharean po natin sila. Nag-devotion ka ba? Because we believe pag nag-devotion tayo, nagkakaroon sila ng salita ng Diyos.
At pag may dating na pagsubok sa buhay nila, maaalala nila yung binasa nila because personally, nagbasa sila ng salita ng Diyos. At nandun naman tayong mga cell leader na nag-aalalay sa kanila from time to time. Because wino-water po natin yung seed na itinanim po natin sa puso nila, which is the Word of God. Kasi mayroon tayong kakumpetensya. At ang kakumpetensya natin, tuso siya, magnanakaw siya. That's why we have to be alert 24/7. Kaya lagi tayong nasa pananalangin. Ano po? So ganun po. Kaya po, dahil ang God's Word ay target ng devil, sabi po sa unang tinuro po ni Kuya Joffert, the role of the teacher in watering God's seed. Nakita natin, ang laki po ng bahagi ng isang teacher sa pagpapalago po ng salita ng Diyos na itanim sa puso ng tao. Pangalawa po, alam natin na nakawin siya ng demonyo, kaya po tinuro po sa atin, paano tayo magtagumpay sa lahat ng kaaway na pumapaligid po doon sa buton na tinanim po natin, na tinuro naman po sa atin ni Pastora Gracia. At makikita po ninyo, lagi sila lahat magpupol sa ating pong pagbabad sa salita po ng Panginoon. Ano ang sekreto ng victory ni Jehoshaphat? Ang sekreto kasi una pa lang naintindihan na po niya na kapag isinare niya ang salita ng Diyos sa kanyang nasasakupan, dumating man ang pagsubok at pagsasakop sa kanila, magiging matibay sila sapagkat sila po ay nagkakaisa sa kanilang pinaniniwalaan. Kaya wala pa yung laban, siya po ay nagsisikap na magpadala ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Even yung sarili niya ay nag-initiate na rin po siya. Kaya po, when the time na dumating po yung challenge, 3 bayan or 3 state, bansa, ang gusto silang sakupin at napakaliit lang nila. So umiyak siya sa Panginoon, nanalangin siya sa Diyos at binigyan sila ng Diyos ng tugon. And because nagsalita ang Diyos sa kanila through the prophet, and because prepared po sila sa salita ng Diyos, kasi nga lagi po silang nag-aaral, likas po sa kanila na nagbabasa po ng salita ng Diyos, mas madali nilang naintindihan yung sinasabi po ng propeta. Kasi di ba tayo, ang tendency po, kapag tayo po ay hindi nakalink o hindi tayo nakababad sa salita ng Diyos, kahit meron na pong tao na nagsasabi po sa atin ang dapat natin gawin, hindi pa rin natin siya pinapakinggan kasi feeling natin, hindi yun yung nararapat. Kaya hindi natin nasisense or wala tayong tinatawag na discernment doon po sa sinasabi ng tao. Pero pag lagi kang konektado sa Diyos, ma-appreciate mo yung mga tao na nagsasabi sa iyo ng patungkol sa salita ng Diyos. Kasi ito yung mga salita ng Diyos na instruction sa iyo para dun sa pinagdadaanan mo ay makalabas ka dyan ng matagumpay. Kasi in the first place, sabi po ng ng 1 Corinthians 10:13, na wala pong pagsubok ang Diyos na ipapahintulot sa tao, sa tulad natin, ng mga anak niya, nang higit sa kakayanan natin. Sa halip, sabi niya, pag dumating ang pagsubok na yon, bibigyan niya tayo ng karunungan, bibigyan niya tayo ng kakayahan para makalabas tayo ng matagumpay sa pagsubok na yon para praising po. So, ibig sabihin, kapag naintindihan mo yon, na ipasok mo yon sa isip mo, nagkaroon ka ng comprehension doon, now, dumating man ang pagsubok sa iyo, sa tingin mo parang sinukluban ka na ng langit at lupa, magpapap up sa iyo ang salita ng Diyos na to, magkakaroon ka ngayon ng encouragement, laban lang, sapagkat kaya ko to dahil pinahintulot to ng Diyos. Sabi niya, walang bagay na ipapahintulot siya sa akin, nalalagpas sa aking kakayanan. So, magkakaroon ka ngayon ng pag-asa at babalikan mo po yung Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. So yung pagsubok na yan, ay hindi ka sisirain yan. Bagkos palalaguin ka yan. And because of that, kahit nandun ka sa gitna ng laban, nakangiti ka pa rin because you believe na ang proseso na to ay pagpapalago sa spiritual na buhay mo. And this battle becomes a testimony sa darating na panahon. Amen po. So ganun po yun. So why? Bakit ka nakarating sa process na to? Because nakapag-transition ka. Nakalipat ka na doon sa knowledge lang, sa comprehension, hanggang naging wisdom na siya. Kasi na-apply mo siya sa buhay from time to time. Amen po. Sa ganun po yung bagay. So kaya po, ganun po. Now, papasok po ako ngayon sa pinaka-topic ko po, yung teaching in the life of Jesus. Knowing po dito sa mga pinag-aralan po natin, makikita na natin that the principle of teaching in the Bible, siya yung pinakasusi para po magkaroon po, para mabuksan po natin ang mga pangako ng Diyos doon po sa ating pong pagsunod sa kanyang kalooban. So siya yung susi kasi kailangan, di ba sabi natin, ang isang tao para mabago, kailangan maintindihan niya yung kanyang pinag-aaralan. So it is in understanding that comes the transformation.
So, ibig sabihin, now, knowing this truth in the Bible, so mahalaga ngayon yung teaching. Kaya malaki ang papel ng mga nagtuturo. So, yung principle po ng teaching ngayon is a vital in unlocking God's promise doon sa kanyang mga anak na nagtatanim ng buto ng kanyang salita. So, knowing this, titingnan natin ngayon ang mga ginagawa ng ating Panginoong Hesus during His earthly ministry. Kung totoo na ang pagtuturo ay isa sa pinakamalaking bahagi para po ma-unlock ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak para maging matagumpay, tingnan din natin nung si Jesus Christ ay nag-earthly ministry, yun din ba ang ginawa niya? Kasi kung hindi yun yung ginawa niya, parang may problema tayo sa prinsipyong pinag-uusapan natin. Kaya po, titignan po natin dito, may mga verses ako rito na isi-share po sa inyo, just a proof, ilan lang po ito, just a proof kung ano po, kung gaano kahalaga kay Jesus Christ ang pagtuturo ng salita ng Diyos patungkol po sa kaharian ng langit. Unahin po natin to. Matthew 11:1. Now it came to pass, hinighlight ko po yung teach or teaching because ito yung pinag-uusapan natin, teaching in the life of the Lord Jesus Christ. Pinapakita po natin kung gaano ka-importante sa Diyos ang pagtuturo. Now it came to pass when Jesus finished commanding His 12 disciples that He departed from there to teach and to preach in their cities. So busy rin si Jesus Christ sa kanyang mga ginagawa sa kanyang ministry, pero hindi po niya nakakaligtaang magturo. Next, Mark 6:34, and Jesus, when He came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them because they were like sheep not having a shepherd, so He began to teach them many things. Naawa siya sa mga tao, para silang mga tupa na walang nag-aalaga. So kailangan silang turuan para maintindihan nila. Yun po ang ginawa ng Panginoon. Next po. Ibilisan ko lang po to. Matthew 9:35, then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. So yan po yan. Mark 14:49, I was daily with you in the temple teaching, and you did not seize me, but the scriptures must be fulfilled. Ito yung time na hinuhuli na siya. So, hindi siya tumitigil sa pagtuturo. Luke 13:22, and He went through the cities and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. So, ang mga bagay nito ay ilan lang po sa mga salita po ng Panginoon. Meron pa yan. Luke 19:47, and He was teaching daily in the temple, but the chief priests, the scribes, and the leaders of the people sought to destroy Him. Isa pa. Luke 21:37, and in the daytime He was teaching in the temple, but at night He went out and stayed on the mountain called Olivet. So makikita natin, grabe ka-intense yung pagtuturo po ng Panginoon dito po sa mga tao na kanyang mapa-disciple niya, mapa-believers niya, mapa-multitudes, lagi po siyang nagtuturo because malinaw po sa kanya na ang pagtuturo ang magbabago po sa mga tao sapagkat pag hindi natin tinuro, hindi nila maintindihan. Kaya pinapaunawa ng Panginoon ang kaharian ng langit nang sa gayon magkaroon po ng kaligtasan ang mga tao. And because of that intense pagtuturo po ng Panginoon during His earthly ministry, ito yung nagtulak ngayon sa mga eskriba, ito yung nagtulak ngayon dito sa mga Hudyo na to na para po ipapatay si Jesus Christ. Tingnan po natin kasi magaling din po si Pilate. During the time kay Poncio Pilate po, nung siya po hinarap po, di ba, hinuli na po siya nitong mga Romano po, ng mga Roman soldiers po. At siya po ay pinahirapan at dinala rin po siya kay Pontius Pilate. So mayroon pong conversation na naganap po doon at sa karunungan po ni Pontius Pilate po, napalabas po niya ang totoong reason kung bakit gusto ng mga Hudyo na to na ipapatay si Jesus Christ. So, tingnan po natin ito po yon. Sabi sa Luke 23:3-5, then Pilate asked Him, saying, are you the king of the Jews? Sabi ni Pilate, he answered him and said, it is as you say. So Pilate said to the chief priest in the crowd, I find no fault in this man, but they were the more first, saying, he stirs up the people, teaching throughout all Judea, beginning from Galilee to this place. Kung iimayin po natin yung salita na to, yung conversation with Jesus Christ and Pontius Pilate po, makikita po natin kung paano po inorchestrate po ni Pilato
yung deeper sense or deeper reason why gusto nitong mga tao na to ipapatay si Jesus Christ. Kasi ang una po nilang sumbong, sinabi ni Kristo daw na siya yung hari ng mga Hudyo. Di ba sabi niya, are you the king? Kaya ang tanong ni Pilate sa kanya, are you the king of the Jews? So yung kasi, because during the time, ang may supremacy po ng king is si Caesar. Kaya lang matalino po si Pilato, alam niya na itong mga eskriba, mga Hudyo na to, wala itong pakialam doon po sa supremacy ni Caesar. Wala silang pakialam. Ibig sabihin, mas parang feeling nila, mas matalino pa sila. Kaya lang wala lang silang magawa kundi sumunod because meron siyang kapangyarihan. Pero when it comes to submission to the supremacy of Caesar, wala silang pakialam doon. Alam ni Pilato yon kasi leader siya. So kaya po, ang paraan niya para malaman, kasi hindi siya naniniwala sa sumbong na siya po ay sinabi ni Jesus Christ na king siya ng mga Hudyo. Kaya ang tanong niya, then Pilate asked him saying, are you the king of the Jews? Ang sagot ni Jesus Christ, ikaw na ang nagsabi. So sa halip po na magpalalim po doon si Pilate po doon sa sagot ni Jesus Christ, na totoo, ako ang hari ng mga Hudyo. Diba? Pwede na niya yung trabahuin doon eh. Pero bakit ang sagot, ang sabi niya, hinarap niya ang crowd, wala akong nakitang pagkakamali sa tao na to. What's the purpose? Bakit sinabi niya to sa mga tao na wala akong nakitang pagkakamali? Knowing na sinabi naman po ni Jesus Christ, ayon sa sinasabi mo, parang inaamin po ni Jesus Christ na siya yung King of the Jews. Which is yun po yung sumbong ng mga tao na to para ipapatay siya. Pero hindi naniniwala si Pilato na ganun ang punto nila. Kaya po, sa halip na magpalalim siya doon, dahil inamin ni Jesus Christ, sabi niya, sige, parusahan niyo na to, sapagkat inamin niya na siya ang hari ng mga Hudyo. Hindi. Ang sabi pa niya, binaligtad niya, parang sinaywar niya. Humarap siya sa crowd, sabi niya, wala akong nakitang pagkakamali sa taong ito. And because of that, lumabas ang tunay na reason kung bakit nila gusto ipapatay si Jesus Christ. Ito yon. But they were the more first. Mas lalos nag-uminit ang galit nila. Nagsisigawan sila. Ang sabi nila, he stirs up the people teaching throughout all Judea. So ang reason pala kung bakit gusto nila ipapatay si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ nagtuturo siya patungkol sa kaharian ng Diyos, buong Judea, mula Galilee hanggang sa bawat lugar na pupuntahan niya. At nag-uuminit sila doon. Hindi sa sinasabi na siya yung king, but because of the teaching of the Lord Jesus Christ. Nakita niyo yung intention? That's why, hanggang ngayon, kaya mapapansin po natin, kahit po sa Matthew 28, before Jesus Christ ascended to heaven, or habang siya po ay umaangat, ipagpalagay natin na gano'n, umaangat paakyat ng langit, kasi para siyang nirarapture. Nagsasalita siya. Sabi sa Matthew 28, 19-20, pagsisimula natin sa 18, ang lahat ng pamamahala ay binigay niya sa akin ng Diyos sa langit at lupa. All authority has been given to me in earth and in heaven. Kaya sabi sa 19, go and make disciple. Sabi ni Jesus Christ, baptize them in the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit. At ang kasunod, teaching them to obey all that I have commanded you. Turuan natin sila. Sabi niya sa mga disciple, turuan niyo sila na sumunod sila sa lahat ng inutos ko sa inyo. At kapag ginawa niyo to, saan man kayo naroroon, kasama niyo ako lagi hanggang sa dulo ng mundong ito. Paalis na lang siya, pabalik na lang siya sa langit. Nandun pa rin sa kanya ang intense na pagbilin, magturo kayo. Ituro ninyo ang kaharian ng Diyos. Ituro niyo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit po nagagalit itong mga skriba na to? Mga Pariseo na ito. Because sa pagtuturo ng Panginoon, pinapalabas niya yung hypocrisy nila. Ng mga hypocrite sila. Sila ang naturing na nag-aalaga ng salita ng Diyos. Sila ang tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero sa kanilang pamumuhay ay hindi ito nakakikitaan. Kaya po, tinuro ng Diyos, ini-impart ng Diyos ang tunay na katotohanan at hinubad sa kanila ang tunay na katotohanan ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo. And because of that, kaya sila galit na galit sa ating Panginoong Hesus. And knowing that, yung principle po ng pagtuturo, yun po yung ini-embrace natin hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya hindi po tayo tumitigil sa pagtuturo. And preaching is different from teaching. Pag tumayo po dito ang pastor, nagpipreach po siya o nagsisermon po siya. Pero pag sinabi po natin teaching, ibig sabihin hinihimay po natin
ang isang subject para maunawaan po natin. At hindi po natin makukuha lang sa pagdalo natin sa gawain po every Sunday. Because teaching ay maiintindihan natin yan doon sa mga ginagawa po natin pag-aaral na specific natin pinag-aaralan, yung mga bagay-bagay po, patungkol po sa relasyon natin sa Diyos, patungkol sa kaharian ng Diyos, para lumalim po tayo at maintindihan po natin kung ano po ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. That's why napakahalaga po ng teaching. Kaya po nagpaparami tayo ng mga cell leaders because cell leaders are teachers. At hindi sila magiging cell leader kung hindi sila nag-undergo ng training para magkaroon sila ng idea kung ano yung mga bagay na dapat nilang ituro. Nakuha niyo po? And knowing this po, nasa inyo po yung desisyon. So, kailangan makapag-transition talaga tayo because sa ayaw natin sa gusto, ang sukatan po talaga ng pagpapakita na tayo po ay tunay pong niligtas ng Diyos, yung tayo po ay naging kabahagi po sa paghahayag po ng salita ng Diyos. Kailangan may good works bilang patunay po na ikaw po ay nagmamahal sa Diyos. Kasi sabi nga natin, di ba, pag tayo po ay nagmamahal, hindi pwedeng hindi tayo magbibigay. Di ba? Kung nagbibigay tayo, pwede tayong magbigay ng hindi nagmamahal, pero pag tunay ka nagmamahal, mas lalong nagbibigay ka. Kaya po, magbibigay ka talaga ng panahon mo, maglalaan ka talaga ng oras mo, mag-aalat ka talaga ng time para makapag-aaral ka, para maging kabahagi ka dun sa mga tinawag ng Panginoon at makalipat ka dun sa bilang pinili po ng Diyos. Lagi po natin tatandaan, ang daming pong haaanihin, ang daming i-harvest, pero iilan lang po ang laborers. That's why ito po yung pinag-uusapan natin because we are praying and expecting great harvest. And without cell leaders, without teachers who are dedicated sa mission po ng Diyos na binigay sa atin, hindi po natin maaabot because sabi nga sa ating key number 1, God will bless His word if the believers sow the word of God. You get? So yun po yun. So teaching now. Makikita po natin, malaki ang papel po ng mga teacher. So, sa pagtatapos ko po, ito po, meron po ako isang illustration po dito na nakita ko po dito sa book na to. Ito ay totoong buhay to na nakuha po yung transcript po ng communication, yung palitan po ng communication between the Americans soldier and yung Canadians people po na nagbabantay po ng lighthouse. Ano po? Sabi rito, this is the transcript of an actual radio conversation of U.S. naval ship with Canadian authorities off the coast of Newfoundland in October 1995. Tingnan po ninyo, kasi ito yung magre-relate po dito sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Bagaman ito ay parang isang actual na naganap, pero makukuhaan po natin siya ng lesson. So ito yung conversation nila. Americans, sabi rito, please divert your course 15 degrees to the north to avoid collision. Diba? Tumatakbo sila, madilim. Kaya nagdararadyo sila. Oh, please divert your course 15 degrees to the north to avoid collision. Sagot po ni Canadians. Recommend you divert your course 15 degrees to the south to avoid collision. Nagsabi rin siya, nagbigay din siya ng instruction. Magkahiwalay, di ba? Sabi niya, kayo ang mag-divert 15 degrees to the south to avoid collision. So ganun po, parang mayroon pong laban, di ba? So next po sa American, sabi niya, this is the captain. Nag-i-introduce na ng kanyang authority. This is the captain of U.S. Navy ship. I say again, divert your course. Siyempre, may pangalan eh. Sabi po ng Canadian, sagot, no, I say again, you divert your course. Matibay. So, hindi paawat ang Americans. Ito yung sinabi niya, this is the aircraft carrier USS Lincoln, the second largest ship in the United States Atlantic Fleet. We are accompanied by 3 destroyers, 3 cruisers, and numerous support vessels. Grabe, di ba? At itong matindi, I demand that you change your course 15 degrees north. That's 15 degree north. Hindi mo maintindihan ng 15, that's 15. Di ba sabi? 5 degrees north. Or countermeasure will be undertaken to ensure the safety of the ship. Tapang, di ba? Mapipilitan kami. Kung parang sisirain sila, pasasabugin sila, para maging safe yung ship na dinadala nila. Pero ang sagot po ng Canadian, we are a lighthouse. Your call. Lighthouse siya. Siya ang nag-guide sa mga travelers. So therefore, kahit anong mayroon ka,
kahit sino ka, you have to obey me because I am the lighthouse. So kung hindi ka susunod, you're called. Sige, banggain mo kami. So di ba? So anong ibig sabihin po nito? In conclusion po, ito ang gagawin kong conclusion. When the Word of God is our immovable lighthouse, salita ng Panginoon, immovable, kahit anong pagdigigipit, kahit ano pong kasi di ba, pag naghahayag tayo ng salita ng Diyos, minsan pinagbabantaan tayo, pag hindi ka tumigil, di ba, yung pamilya natin, sa sarili nating pamilya, di ba, nagkakaroon tayo ng pagtatalo ng magulang natin, ng kapatid natin, tapos, pagbabantaan tayo, pag hindi ka tumigil, hindi na kita pag-aaralin. Di ba, ang sakit nun eh. Minsan mag-iisip ka, masama bang maglingkod sa Diyos? Siyempre, hindi naman nila intindihan yon. So, talagang pilit ka nilang itataboy. Parang ganon. Pero sabi rito, when the Word of God is our immovable lighthouse, when it is thought accurately, wala pong halo ng personal na interest ng nagtuturo. Kung ano ang laman ng Bible, kung ano ang interpretation niya, accurately, understood, kailangan makarating sa understanding, and obeyed, which is the wisdom application, personal blessings, and God's promise of multiplication and victory will be released. You get? Kaya po hindi tayo tumitigil sa pagtuturo. Hindi man tayo nakakaranas ng mga personal persecution dahil sa pagtuturo natin. Kung may nararanasan man tayo, parang maliit lang na pagkukutsa. Halimbawa, pag nagtuturo kami dati sa Impanta, may mga nagsasabi sa amin na hindi maganda. Pero wala namang violent action na para saktan tayo. Unlike kina Paul, na grabe talagang ginagawa sa kanila. Pero hindi sila matinag because tinitindingan nila, they have their firm foundation, tinitindingan nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. So kapag ginawa po natin ito, sabi doon, naintindihan natin, sinunod natin, personal blessings and God's promise of multiplication and victory will be released. Kaya po, pag titingnan mo po ito, hindi talaga imposible na ang isang simbahan po na Christ-centered ay hindi po imposible na hindi sila dumami. At hindi po natin pwedeng sabihin na maliit lang kami na simbahan. Because understanding the Word of God, ang daming tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang reason kaya hindi napupuno ang simbahan, kasi iilan lang ang gustong magtanim. At kung nagtanim naman, wala din goal kung kailan niya aanihin. Kaya wala siyang paraan, wala siyang plano kung paano niya ito i-watered until such time na marating niya na siya po ay pwede nang pitasin para pakinabangan ng ibang tao. So ganun, kaya po nag-aaral tayo ng ganito kasi gusto natin, marating natin yung karunungan po ba na ang reason kung bakit tayo pumupunta every Sunday, kaya tayo dumadalo sa mga Bible study, sa mga cell group kasi nag-aaral talaga tayo para maintindihan natin ano ba ang magiging bahagi ko para maraming tao ang makakilala sa Diyos, magamit ako at maging vessel ako ng kanyang salita. At panguli po, ang isa po, tapos na po ako, ang isa po sa wag natin kalimutan, bagaman hindi natin bibigyan ng diin, pero sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral, lagi po siyang mababanggit. Sapagkat kung ang teacher po, malaki ang papel niya, pero tatandaan po natin, si Jesus Christ po ay nandun na po, naluklok sa kanan ng Diyos Ama. Nandun na siya. So ngayon, ang pinadala niya sa atin, ang banal na Espiritu. Ano yan? Sa John 14:26, sabi rito, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring you to your remembrance all things that I said to you. So wala na si Jesus Christ, tapos na po ang kanyang time sa earthly ministry. Pero hindi natatapos ang pagpapahayag at pagpapaliwanag ng kaharian ng Diyos. Nandito ang banal na Espiritu. Sabi nga natin kanina, when the time you accepted Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit deposited in you. Nandiyan na siya sa iyo. Nasa inner heart mo. Naghihintay lang siya na lagi mo siyang kausapin nang sa gayon ma-activate siya, nang sa gayon sa lahat ng decision making mo, siya ngayon ang mag-guide sa iyo para huwag kang sumablay at huwag kang mag-compromise. Sabi doon, He will teach you all things. Hindi lang ng ilang bagay, lahat ng bagay, and bring you to remembrance all things that I said to you. Hindi natin na-experience na makasama si Jesus Christ
face to face, physically. Parang yun yung kung magsiselos man tayo, parang magsiselos tayo sapagkat ang sarap sigurado na naglilingkod ka, na kasama mo ang Diyos ng mga Diyos. Ini-imagine ko yun pag nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Ano kaya yung pakiramdam na habang umayo ka, ang kasama mo, alam mo na siya yung Kristo? Siguro ang sarap ng pakiramdam kasi kasama mo, sa mga leader natin na nag-undergo ng training, kasama lang nila yung mga pastor nila, tuwan-tuwa na sila eh. Parang feeling nila safe na safe sila kasi kung ano man yung mga bagay na madadatnan nila doon sa kanilang paghahayagan ng salita at wala silang may sasagot, may mga pastor sila na aalalay sa kanila. Kaya nabubuo yung kumpiyansa nila lalo. So imagine mo kung si Jesus Christ ang kasama mo nung humahayo ka. Pero matalino po ang Diyos. Sabi ko nga, kompleto ang Diyos. Kaya pinadala niya ang Espiritu ng Diyos. Hindi man natin siya nakakasama physically, but the Holy Spirit, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Ang lahat ng sinabi ni Jesus Christ, ibabalik sa ating alaala ng banal na Espiritu na kasama po natin. Kaya po, ang kailangan natin magpatuloy sa ating pong pag-aaral until such time po na magamit tayo ng Diyos para maging kamanggagawa niya. At maging one of these days, maging cell leader po tayo na nangangalaga po ng mga tao na tulad mo dati, na parang nasa magulong buhay, maliit na problema, mainit na ang ulo mo, maliit na problema, nag-aaway na kayong mag-asawa, wala lang pangsaing, hiwalaya na. Wala lang pang tuition, galit na. Iyong realidad ng buhay. Pero when you understand the purpose of God in your life because you have a relationship with the Lord Jesus Christ, lalawak po yung perspective natin. Lalawak po ang paunawa natin. Kung ito yung panahon natin at hindi ka makapag-aaral kasi kulang tayo, it doesn't mean na tapos na yung pangarap mo para makapagtapos ng pag-aaral. Tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Kung niloob ng Diyos, tigil ka ngayon kasi wala talagang pera, huwag kang magtatampo sa Diyos, tuloy lang sa paglilingkod kasi hindi pa tapos ang laban. Pwedeng next year or second sem, sa patuloy mong paglilingkod sa Diyos, i-bless ka na ng Lord at makapag-aaral ka na ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, pag naiintindihan mo yung perspective ng Diyos, yung principle ng Diyos, kahit ano man yung challenges dumating sa buhay mo, para kang immovable lighthouse, na hindi ka pwedeng tabi. Hindi. Because alam mo yung tinatayuan mo, alam mo ang salita ng Diyos, naiintindihan mo na ang Diyos ay mahal na mahal ka niya at wala siyang plinano sa iyo para mapahamak ka. Kung pinapalo ka man niya paminsan-minsan, kasi nalalayo ka na sa takbuhing pinapatakbo niya sa iyo. Parang isang shepherd na kapag ang isang tupa po niya ay lumalayo, kinakalawit siya pabalik. Para tama pa rin ang tatakbuhan mo. Kasi pag pinabayaan ka niya, pagpapatunay yon na hindi ka niya mahal. Kaya kanya, somehow, sa pagkalawit sa iyo, nasasaktan ka, nasusugatan ka. Bahagi yun ng pagmamahal niya, kaysa naman mamatay ka ng tuluyan. Kaya po, kung nakakaranas man tayo ng pagsubok, dalawang klase kasi yung pagsubok eh. Pagsubok, bunga siya ng kapalpakan natin. Consequence po ng mali nating desisyon sa buhay. Kasi hindi tayo nakinig sa payo ng Diyos. That's number one. And commonly, ganun po nagaganap sa atin. Pero ang lakas ng loob natin sisihin ng Diyos. Bakit ako pa? Parang ang lakas ng loob natin, di ba? Ang tapang pa natin, ganunin ng Diyos. Hindi. Pero pag naintindihan natin, pag may mga pagsubok na dumarating, evaluation yon. Tanong mo ngayon sarili mo, ano bang, tatanong ka, anong tinuturo ng Diyos? Pero mayroon naman pong pagsubok na talagang pagsubok ito para ikaw ay subukin ng Diyos sapagkat may inihahanda siya sa isang malaking bagay na ipagkakatiwala niya sa iyo. At kapag napagtagumpayan mo to sa biyaya at tulong din niya, confident ang Diyos na itiwala sa iyong malaking biyaya na yon sapagkat nalalaman niya na kaya mong i-handle yon at hindi siya mawawala sa paglilingkod sa Diyos at magagamit pa niya yon para mas lalong maluwalhati ang Diyos. Kaya po nagpapahintulot din ang Diyos ng pagsubok. Mas masarap yon na subukin ka ng Diyos dahil meron siyang
meron siyang ipagkakatiwala sa iyo in the near future, kaysa naman sinubo ka out of consequence dahil puro palpak ang gawa natin. Kaya po, nalilesen po yung ganong mga pagkakataon kapag nagpapatuloy tayo sa pag-aaral, nagsisink in sa atin ang mga prinsipyo ng Bible, nagkakaroon na po tayo ng pagtingin ng tama, ng perspective na tama sa mga bagay na dumarating sa atin. Kaya nakakapili na tayo ng tama sa gabay at tulong ng Espiritu Santo. And because of that, somehow nababawasan po yung lagi tayong palpak dati. Kung palpak man ngayon, medyo paisa-isa na lang. At kung may pagsubok na dumarating, ito'y pinahintulot na ng Diyos para subukin ka sapagkat may malaking plano ang Diyos para sa iyo. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat, tayo po'y mananalangin. Tandaan natin, our desire, pangarap natin, vision natin sa simbahang ito ay mapuno. Hindi lang mapuno, kundi mag-umapaw ng mga lingkod ng Diyos ang bulwagang ito. Not with the intention na para masabi mabilang tayo sa isang malaking simbahan. That's not our objective. Ang objective natin, ang nasa isip natin, malapit nang dumating ang Diyos. And anytime, babalik siya nang hindi natin nalalaman. At ang bagay na pwede natin mairegalo sa Diyos dahil sa kabutihan niya sa atin ay mga kaluluwa na nagsuko ng buhay sa Panginoon. That's the greatest gift ever na pwedeng ma-receive ng Diyos. Kasi binigay niya rin sa atin. Kaya po, knowing that, hindi lalaki ang ulo natin kahit paramihin man tayo ng Diyos. Why? Because malinaw po sa simula't simula ang layunin natin. Of course, in Jesus' name, lagi tayo magpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. And always bring back the glory to God. Nang sa gayon, malaki rin pakinabang ng Diyos sa atin. Kasi ang laki ng pakinabang natin sa Kanya. Amen po. Hindi lang dito. One of these days, pag hindi pa babalik ang Panginoon, makalabas tayo sa bulwagang ito. At makagkaroon tayo ng sariling simbahan talaga na pag-aari ng Holy Deliverance Christ Great Commission Church. Hindi natatapos po ang takbuhin natin. Hindi lang dito. Salamat sa biyaya ng Diyos sa buhay ng Avendaño family for allowing us to use this building dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Wala tayong binabayaran na kahit 5 duling. Kaya kung may mga natatanggap man tayong mga tithes and offering, nagagamit natin sila solely doon po sa patuloy po natin pagnanais na makapag-reach out, makapag-undergo ng training kasi kailangan natin mag-training na mag-training. Kailangan natin magpalalim sa Panginoon ang sa gayon sa paghayo natin. Alam natin yung tinutahak natin. Bagyuhin man tayo, hindi tayo tatalikod, tuloy ang laban because we are founded by the Word of God. And knowing that po, may pangarap din po tayo na one of these days, makapagpatayo tayo ng isang simbahan under the name ng Holy Deliverance Christ Great Commission Church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangarap natin sa ground floor lang para po hindi na po mahihirapan yung mga senior citizen natin, mga PWD na dadalhin sa atin ng Panginoon para umakyat. I remember Pastor Greg and ako na-challenge ako sa kanya during the time because kahit hirap na siyang umakyat sa 3rd floor, pag schedule niyang magturo, aakyat siya. Sabi namin sa kanya, Pastor, isakay ka na lang po namin sa wheelchair, bubuhatin ka namin. Hindi, aakyat ako, dahan-dahan lang. Lagi yung bumabalik sa isip ko. At marami tayong mga matatanda na sa mga paghayo ng mga senior citizen sa leaders natin, senior citizen talaga, no? May mga dahilan yung mga dinadala nila sa simbahan na hindi makarating sa atin because nahihirapan ho sila umakyat dyan. At hindi natin binabaliwala yun. Iniiyak natin yan sa Diyos. Pero ang lagi pong kondisyon na binibigay sa atin ng Diyos. Deserving ba tayo na magkaroon ng isang simbahang malaki kung ganito lang tayo kaunti? Siguro mas marami pang dapat pagpalain ng Diyos na mga gawain na nagsisikap talaga magparami.
Parang napaka-special naman natin. So kaya patunayan natin sa Diyos that we deserve the blessing na magkaroon tayo ng simbahan na nasa ground floor, na maayos, na mapupuntahan lahat ng tao. Kahit anuman, all walks of life, kahit anuman ang kanyang kalagayan, PWD man siya, senior citizen man siya, hindi siya mahihiya because kaya niyang pumunta dahil hindi niya kailangan umakyat ng hagdanan. Ang challenge po ay nasa sa atin. God is always ready to bless us. Ang kailangan lang natin magpalalim tayo, magtanim tayo ng magtanim. Embrace natin ang pagiging sa leader natin. Ituring natin silang pamilya natin sila, wag natin silang baliwalain. Kahit gano'n tayo ka-busy sa mga cell leaders natin, pag may pangangailangan ang cell members natin, paalam tayo, puntahan natin sila. Pakita natin sila sa kanila na importante sila sa atin dahil importante sila sa Diyos. And with that, mapiplease ang Lord. At kapag na-please po natin ang Lord, imagine mo kung gaano kalaki ang pwede niyang gawin sa atin. Amen po. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po for opening the windows of heaven and pouring out so much blessing, Panginoon, of sa leaders, Lord, who are very compassionate, Lord, and passionate with you, Father God, na anuman po yung mga kalagayan namin sa buhay, Lord, we will continue, Lord, to work hard. We will continue, Lord, to strive hard. We will continue, Lord, to develop, Lord, our intimate relationship with you, Lord. At ang lagi naming dalangin, Panginoon, ang mga paglilingkod na ginagawa namin, ang mga paglingkod na gagawin pa po namin, Panginoon, ay ito'y maging bunga lamang ng aming pong pagbibigay ng panahon, spending time alone with you, Lord. Hindi ito business in the ministry, but it is business out of our heart because nagbabad kami, Panginoon, sa presensya mo at kumikilos kami ayon po sa pagmamahal po namin sa iyo, Lord God. At hindi sa anumang bagay, Panginoon, hindi dahil sa nag-expect kami ng blessing, kaya kami humahayo, kundi, Lord, ito yung pagkatawag niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Lord, salamat po, patuloy niyo pong baguhin po ang paraan ng paglilingkod namin sa iyo, na paraan tulad po ng paglilingkod ng mga disipulo mo, Panginoon, nung una. At higit sa lahat, paraan ng paglilingkod ng aming Panginoong Jesucristo nung siya po ay mag-earthly ministry, Panginoon. Maraming salamat po. We just continue to entrust to you, Lord God, anuman po ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Patuloy kami na nagtitiwala, Lord, na ikaw po ang kasama namin. You are always in full control, Panginoon. We just continue to lift everything unto you, sapagkat ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At patuloy, Lord, nalikhaan mo kami ng teachable heart, teachable spirit, Panginoon, nang sa gayon, Lord, masunod ang iyong kalooban, hindi ang saganang kaisipan lamang po namin. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. At patuloy, Lord, na sa iyo namin lamang ibabalik po ang pinakamataas pong antas ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Glory to God. Bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, so ang lahat po ba ay meron ng mga tithes envelope? Kung mabubuksan nyo po ang inyong mga tithes envelope, meron po diyang mga nakasulat, may in-insert po tayo dyan na isang papel, na nakalagay dito, ang pangalan po, ang month of October and November. Bakit po may mga ganito? Kasi po, as a good steward, as a good steward ng money, ng kayamanan ng Panginoon, dapat lamang po yung tithes na ibinabalik po ninyo sa Panginoon at yung offering na ibinibigay natin para sa simbahan ay naka-record. Hindi po para makita ng mga nagre-record o ng treasury ng church na ay, ito lang pala yung binigay na ganito, ganyan. So, ito po ay para sa good stewardship ng ating mga resources na ibinibigay sa Panginoon at nakalagay po dito yung weekly na petsa kung magkano po ang inyong ibibigay for the tithes and offering. Kasi po, marami po tayong mga gawain, mga evangelistic
tawag dito na lumalabas po tayo, kaya kailangan po magkaroon po ang ating finance, no, ng idea na magkano yung ilalagay natin o ilalaan para sa mga transportation, sa evangelistic meeting natin. Ito ba ay sapat o kulang? Ano? So, kailangan po dito yung maingat at masusi na pamamahala ng dinadala po ninyong pera. Kaya nire-request po namin na sulatan po ito ninyo na inyong mga pangalan. Hindi po para makita na, ay, ito lang yung amount, nahihiya ako, hindi ko na isusulat, ito lang. No. This is for the stewardship, no, ng ating finances na ipapasok. Okay, pangalawa po, aside dun sa ating regular tithes and offering box, may makikita po kaya dyan na box ng seed for the word. Ano? So ano po ba ibig sabihin yan? Sabi po ng 1 Timothy 5:18, sabi, the laborer is worthy of his wages. Ano po? So, doon po sa version na The Message, sabi doon, give a bonus to leaders who do a good job, especially the ones who work hard at preaching and teaching. A worker deserves his pay. So, para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong mga pastor, sila po ay buong puso na nagtuturo, na nagsisik talaga, no, ng wisdom kung paano po maidi-deliver nila ng ayon sa kalooban ng Panginoon yung mensahe na gusto niyang gawin, na gusto niyang ipasabi. At ang ating pong mga lingkod ay wala po yung mga bayad. No? We have this seed for the word dahil kailangan po natin na specifically po, yung box na yan, yung seed for the word, yung papasok na pera dyan in cash or in kind, ay para lamang po dun sa pastor. No, para lang po yan sa kanya. Why? Because pag ang salita ng pastor, na-bless ka talaga, pumunta ka dito, punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng, alam mo yun, may tugon kang gustong hanapin sa Panginoon. At na-bless ka, yung mensahe na yun, parang sasabihin mo, parang si pastor ako ang pinatatamaan na. Pero hindi. Yun yung mensahe na gustong ibigay, ihayag sa'yo ng Panginoon. At because of that, na nag-strike sa puso mo, nag-strike sa iyo, sabi ko talaga ito, pastor, out of the abundance, out of your generosity, kahit magkanong amount yan, 10 piso, 20, magkano, it will depend on you. If you want to bless the pastor, ihuhulog lang po ninyo sa ating seed for the word. At yan po, specifically, ay mapupunta doon sa pastor. Ang very rewarding po dito, pagka mayroon po kayong inilagay dyan, the pastor will specifically pray for you. Pastor, ito po, meron po akong yung talagang kayo yung ipagpipray niya. Because you are planting something, hindi para dun sa pastor, kundi sa kaharian ng Diyos. You want to bless him, you want to encourage him. Minsan kasi, di ba, sabi nga, pag napansin natin yung belt ni pastor, yung may parang lamat or ano ba tawag doon, luma na. Teka nga, Lord, na-i-impress sa heart mo, be-bless ko si pastor para may pambili siya. Without any question, ay si pastor, hindi no, wala po sa ganon. But if you are blessed by the word of God, then pwede po kayo anytime, kahit anong oras ay makakapaghulog po kayo sa seed for the word. So, yun po yung dahilan kung bakit meron tayong panibagong box. Okay, dako po tayo sa ating tithes and offering. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 6:30 hanggang 33. Pinili ko po yung New Century Version. Sabi po ng verse 30,
God clothes the grass in the field, which is alive today, but tomorrow is thrown into the fire. So you can be even more sure that God will clothe you. Don't have so little faith. Sabi ng verse 31, don't worry and say, what will we eat or what will we drink or what will we wear? Sabi ng verse 32, the people who don't know God keep trying to get these things, and your Father in heaven knows you need them. Sabi ng verse 33, seek first God's kingdom and what God wants. Then, all your other needs will be met as well. Hinighlight ko po yung the word na din kasi it is an action word. It is a condition that brings result. So kung ano po yung pangangailangan natin pang araw-araw, sa araw-araw, God will give us abundantly. Amen? Kaya nga po, yung blessing ng Panginoon, it is very comprehensive. It covers everything. Pag sinabi nating comprehensive, it is full, it is satisfying, it is all-inclusive. Parang pagka pumunta ka ng hotel o magre-rent ka, all-inclusive na yung mga gamit doon. Ganon din ang blessing ng Panginoon. It covers all the areas of our lives. Physical, spiritual, emotional, financial, personal, and material. Kaya po sa ating pong pagbibigay, ihanda po natin yung ating mga kaloob at tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na nagbigay po sa amin ng pag-asa, O Lord God. Simula ngayon, Panginoon, tunay nga, O Lord, mas pipiliin namin yung maniwala sa provision mo. Dahil dito, Panginoon, magkakaroon kami ng malaking pananampalataya, hindi ng maliit na pananampalataya. Dahil dito, Panginoon, hindi po kami mag-aalala. Dahil dito, Panginoon, alam namin na mas maniniwala kami sa iyo dahil kilala ka namin at alam namin, Panginoon, kung ano ang gusto mo, Lord. Kaya nga, Panginoon, bless us today as we give your tithes and our offering, O Lord God. Gamitin mo po ito para sa iyong kaluwalhatian at magamit pa ito para sa ikalalago ng iyong gawain. Na habang kami humahayo, Panginoon, Lord, alam namin, ikaw yung patuloy na magbibigay sa amin ng lahat-lahat, Panginoon, ng mga kailangan namin, Panginoon. Thank you for your provision, O Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay lumapit sa harapan at magbigay. Mari na po natin magbigay ang ating kaloob sa Panginoon. Kaya po natin tumayo. Tayo po yung muli magpuri sa Panginoon. Ang Diyos natin ay mabuti. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongues, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Oh, let's all shout. You are good. Amen. Praise the Lord. Makakatayo na po ang bawat isa sa atin. Sige po, yung malakas na palakpak po ang ibigay natin sa atin pong dakilang Diyos. Praise the Lord. Pakisabi po sa katabi nyo, God bless you.
Ayan. Praise the Lord. Sige po, can we all raise our hands to God? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, we are loaded, O God, with so much informations. Lord, halos araw-araw ang namin, Lord, na na-absorb. At ganoon din, Panginoon Diyos, we thank you, O God, because we believe that every day, sa habang kami ay nagbabasa ng iyong salita, Lord, we are loaded with many informations. So we just believe, Lord, that tulungan mo kami sa oras na to, Lord. Help us, O God, to understand, O God, your word in Jesus' name. And this will only happen, Lord, if we would really have our devotions every day, if we will always talk to you, and we will always open, O God, our Bible. Lord, tulungan mo kami, O Diyos, because it's so hard, O God, na makakuha ng wisdom without, Lord, reading your word, without obeying. Lord, sa oras na to, nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, for teaching us, for rebuking, and for correcting us all, O God. Lord, maraming pong salamat because we believe that all the information, O God, that we have received, Lord, help us, O God, to understand this and help us, O God, to apply, O God, your word. Lord, help us, O God, to be obedient. Lord, mangyayari lang to if you will allow ourselves, O God, to believe, O God, in your word. And if we are to believe, bibigyan mo kami, Lord, ng right courage. Tatapang kami, O Diyos, na panghawakan ng iyong salita. Na anuman, Panginoon Diyos, ang nilalaman ng Biblia, anuman ang sinasabi mo sa amin, Lord, hindi ka magsisinungaling. But it takes, Lord, a lot of courage. At mangyayari to, O Diyos, kung patuloy kami, nahahanapin ka, Panginoon Diyos. Patuloy kami, O Diyos, na magpapagamit. Patuloy kami, O Diyos, na hahanapin ka, Panginoon Diyos, sa araw-araw ng aming buhay. Lord, maraming pong salamat. And right now, you can see, O God, each and everyone's heart. Lord, nagpunta kami sa bulwagang ito for one reason. We really wanted, O God, Lord, to thank you. We really wanted, O God, to worship you, Lord, in spirit and in truth. Lord, right now, we even pray, O God, for Pastor Jun, Lord, who shared your word. Continue to bless him, continue to anoint him, O God. And we pray, O God, that whatever word that would come out from his mouth, you would truly bless this, O God. And we pray, lahat po ng mga makakarinig at nakarinig ng salita mo, Panginoon Diyos, buhat sa kanyang bibig, ay patuloy, O Diyos, na pagpapalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. We even pray, O God, sa buhay po ni Pastor Jun, na siya pong naglilid ng bahay-sambahan na to. Continue, O God, to bless him, O God, yung kanya pong health condition, Lord. Kayo po ang patuloy, Lord, na mag-ingat, Lord, at magpala, Lord, sa kanyang buhay, kasama ng kanyang buong pamilya. Ganon din ang bawat isa sa amin, Lord, whether po online man ito or offline. Lord, nakikita mo, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, alam mo, whatever pains, struggles na pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Lord, nagpupunta kami tuwing linggo, pumupunta kami, O Diyos, every Wednesday sa iyo pong prayer meeting. Lord, kami po ay nagkakaroon ng mga kanya-kanyang gawain dahil gusto namin, Lord, patuloy kang makilala sa aming buhay. Lord, tulungan mo kami na mag-obey, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Help us, O God, not only to be a hearer of your word, but help us, O God, to truly, Lord, talagang maging listeners kami, Panginoon Diyos, talagang maging doers kami, Panginoon Diyos, ng iyong salita. Lord, maraming pong salamat. Right now, Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, na anuman, Panginoon Diyos, ang bigat o dalahin, Panginoon, ng bawat isa. We believe in your word, Lord, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami, O Diyos, pababayaan. Thank you, O God, for your teachings, O God. Lord, right now, as we temporarily depart, O God, on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Amen. Yan, tapos na po ang ating gawain. Ngayong umaga na ito, ingat po kayo sa pag-uwi. God bless us all po. Maaari na po natin kamayan ng bawat isa.